Ganito kalakas at kaasintado ang Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan at Tomahawk missile system mula sa mid-range capability ng Estados Unidos. Ngayong taon lamang ito pinaputok sa mga pagsasanay sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Dalawa lamang ito sa mga sandatang ginamit sa katatapos na pagsasanay ng sandataang lakas ng Pilipinas, Estados Unidos at mga like-minded nation. Sa opisyal na pagtatapos ng Balikatan 41-2026 ngayong araw, pinuri ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga lumahok sa taunang military exercise dahil naisagawa ito nang walang naitalang malubhang pinsala o collateral damage. Ayon sa kalihim, layunin ng pamahalaan na gawing mas purposive at impactful ang susunod na Balikatan exercise. We introduce more activities or different activities in probably different areas. Kasi hindi lang naman sa West Philippines ito, probably maybe we might want to see more activities on the Eastern Seaboard. Depende yan kung ano i-propose nila sa atin. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng high-tech na armas lalo na sa mga precision weapons na nagbibigay ng mas ligtas at mas epektibong operasyon. Halimbawa rito ang paggamit ng Tomahawk missile na tumama sa target mula sa higit 600 kilometro ang layo, patunay ng kakayahan ng modernong teknolohiya sa depensa. Ayon pa kay Teodoro, kailangang palakasin ang investment sa kasanayan ng mga sundalo, infrastruktura at military capabilities ng bansa. Binanggit din niya ang pangangailangan ng mas malalaking logistical areas, pantalan at paliparan upang suportahan ang mas malalaking operasyon sa hinaharap. And I believe that this demonstration, complex as it is, really will underscore to the host country's audience, the Filipinos, the need to preserve our military spaces and to invest in higher technology, because with precision comes safety. With precision, of course, comes lethality, but then again comes safety. And this needs investments in skill sets, in infrastructure, and in capabilities. Dagdag pa ng kalihim ang Balikatan ay hindi lamang pagsasanay kundi isang mahalagang hakbang upang palakasin ang deterrence at maiwasan ang posibleng agresyon. Ayon naman kay Admiral Samuel Paparo, Commander ng US Indo-Pacific Command, malaki na ang inilawak ng Balikatan ngayong taon mula sa dating bilateral exercise. Ngayon ay isa na itong full-scale multinational operation. Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. This growth reflects the dangerous security environment we live in, and it also requests the sovereign choices of partner nations. The side that sees faster, decides faster, moves faster, learns faster, gains the advantage. And Balikatan 26 made us faster and better. Mas malawak ang operasyon sa iba't ibang lugar ngayong taon, kabilang ang Batanes, Cagayan, Zambales at Balabac sa Palawan, kung saan sinubok ang iba't ibang kakayahan ng mga sundalo kasama ang air and missile defense at maritime operations. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., agad nilang pag-uusapan kung paano papalalawakin ang saklaw ng pagsasanay. And this afternoon, the four of us will be meeting as the squad so that we will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines, but we are going to expand
the area of operations as well. Samantala, sinagot naman ni Chodoro ang puna ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry tungkol sa pagdedeploy ng Type 88 missile ng Japan sa bansa. Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam. Alright? I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa din ng pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Dagdag pa niya na ang mga ginagawa ng China ang nagiging banta sa mga kapitbahay nitong bansa. Ano ba yung ginagawa nila? Yung panunupin nila sa West Philippines at sa iba't ibang mga lugar. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginanon nila. Pangalawa, kunwari, mga cultural exchange. Anong ginagawa? Maraming espiya dyan. Pangalawa, kunwari, negosyo, trade, industry. Ano yung negosyo? Substandard steel, pogo, human trafficking, cyber crimes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.